What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share na bala ko magdagdag ng business. Ito ay Pisonet. Bukod sa meron akong sabon station and vape shop, naisip ko na why not na i-combine ko yung sabon station sa aking vape shop para isahan lang yung paglalagyan. And yung bakanteng peso ay lalagyan ko ng Pisonet. Ang tanong, okay lang ba mag-business ng Pisonet ngayon 2024? Para sa akin ay depende. Bakit depende? Depende yan sa area. Kasi bago ako nag-decide ay nag-conduct man ako ng konting survey. Kasi alam natin na sa panahon ngayon ay uso na yung smartphone. Kaya halos lahat ng online games ay nasa smartphone na. Kaya yun, medyo hindi na patok Pisonet. And napansin ko guys na parang bumabalik na yung mga Pisonet business. Kasi parang yung iba ay bumabalik sa mga online games gaya ng Crossfire, Valorant, Dota 2, tsaka iba pang laro. And dun sa area na pinaglagyan ko na aking sabon station na ililipat ko na sa tabing peso ng aking vape shop para isa na lang, naisip ko na Pisonet kasi ganito nangyari guys. Una, bago ko naisip yung Pisonet ay nakita ko na doon sa area ay mayroon dalawang Pisonet na malakas daw yung kanilang Pisonet, lalo na paggabi kasi nga 24/7 open yung Pisonet. Ang problema ay yung ibang laro na online games gaya ng mga latest games ngayon, Valorant, Dota 2, tsaka yung mga sikat na games na gaya ng Crossfire ay minsan yung ibang internet shop, yung ibang Pisonet shop ay medyo hindi daw kaya ng kanilang computer. Kaya ang iba, ang option nila ay maglaro na lang Counter-Strike, offline games. And yung mga mahilig sa online games ay hindi makapaglaro ng maayos kasi nga medyo mahina yung mga computer ng ibang Pisonet. Pero may ibang Pisonet doon na malakas din. Naisip ko na why not na bigyan ko ng solusyon yung mga player na mahilig sa online games gaya ng Crossfire, Valorant, Dota 2. Kaya naisip ko na magpatayo na lang Pisonet. Siyempre dahil yung goal natin ay masolve yung problema ng ibang player na gusto maglaro ng ganon kasi nila magawa sa mga Pisonet doon sa area, ay siyempre kailangan natin mag-invest na medyo mamahalin na Pisonet. Kasi yung Pisonet na binibenta sa market ay magkakaibang presyo pero iba-iba yung specs. Meron 7,000 na Pisonet, meron 50,000, may 30,000. Depende sa Pisonet. Siyempre ako na medyo may alam sa basic computer and marunong din ako mag-assemble ng computer. Siyempre ang ginawa ko, niresearch ko yung specs na kailangan ng games, kaya ng Valorant, Crossfire, kung ano ba yung requirements niya para maging smooth yung laro. And meron ako na alam na basic configuration sa Microtech para hindi lag yung games, ay naisip ko na ganitong computer ang bilhin ko. Bale, yung computer na bilhin ko guys ay galing pa sa Manila. Dadalhin pa dito sa area namin sa Cotabato City, and mamaya dadating na yung item natin para i-check natin kung okay ba talaga. And hindi ko sure kung legit yung nabilihan ko kasi COD siya, pero siguro naman legit. Kasi ang mahirap sa Facebook, kahit sabihin natin na COD o COP, minsan pag ipadala, iba yung laman ng item, lalo na kung yung specs na kailangan natin ay hindi pala yun. Kaya yun, according sa Facebook na nabasa ko sa mga feedback, legit naman siya, and mamaya dadating yung item, unboxing natin yun, and tingnan natin kung tama yung pinadala sa akin. Bale, yung nabili ko na Pisonet ay Core i5 na 7 Gen, and meron siyang 8GB RAM, and yung kanyang hard disk SSD, which is ngayon panahon na hindi na yung uso kasi SSD na yung uso ngayon. And yun ang kanyang package, meron siyang free na mouse, meron siyang free na mousepad, meron siyang free na headphone, and tingnan natin kung ano yung mga laman ng package, and hopefully na maging okay yung transaction natin regarding dito. And check natin
Bali, una guys, tapos na nagbigay sa akin ng idea para ituloy itong PisoNet, ay napansin ko marami mga bata doon na at saka medyo mga teenager na hindi afford makabili ng cellphone dahil sa siguro kasi nga mas priority na parents nila maging practical kaysa bumili ng mga mamahaling cellphone. Kaya anong other option ng mga bata doon na walang magandang cellphone kasi yung mga latest games sa online gaya ng Mobile Legends pati yung bang games na is kailangan yung high specs na cellphone. Kaya para ma-enjoy nila yung laro or masubukan yung laro, ang option nila guys ay siyempre PisoNet. Ganun talaga mangyari guys. Kung wala kayong mamahaling cellphone, medyo luma na o mababa yung specs, pero gusto natin mga paglaro ng Mobile Legends kasi mayroong Mobile Legends sa PC, mayroon din Dota 2 o League of Legends sa PC, kaya pwede natin laruin at maranasan natin. Kaya yun lang, nag-decide ko na ituloy yung PisoNet. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya papatok or papatok ba siya, pero according sa aking counting survey ay tingin ko naman ay papatok siya. Parating yung item natin and i-check ko kung okay yung item natin, okay?
Okay guys, assemble ko na yung dalawang unit para subukan natin kung gumagana and sulit yung investment natin. Balit, ang kanyang monitor ay 19 inches and may kasama siyang keyboard and mouse and mousepad, pati na rin headphone and LAN cable. Meron siya LAN cable na free. 4 na unit na kinuha ko and ang kanyang specs guys ay Core i5 and meron siyang 1 gig na video card and 8 gig na RAM. Bali, kaya ito guys sa mga high graphics na games gaya ng Valorant and Dota 2. Tingnan natin sa loob kung ano sa loob. Yan, buksan natin. Okay, meron dalawang coin slot, piso and 5. Pero kung tanungin, mas maganda na universal coin slot yung gamitin dito. Pero kasi binili natin ay ready-made na, kaya wala tayong choice. And ito kanyang Allen timer. Ito yung nagbibigay ng oras sa ating client. Ito kanyang sa loob. Yan, so HP brand ang kanyang motherboard and ito kanyang video card na 1 gig. Yan. Ito kanyang box para sa coins and ito kanyang hard disk SSD. Sa panahon ngayon hindi na yata uso ito, peace out na, pero ito ang kanyang kasama sa package. And sa future, kung sakali na mag-upgrade tayo, papalitan ito ng SSD and then magdagdag ako ng RAM kasi 8 GB RAM. Pwede tayo magdagdag ng 8 GB RAM para maging 16 siya. So video card, hindi ko na dagdagan yan. Bali yan ang kanyang package. Meron pa akong dalawang unit na hindi pa na-assemble para subukan. Kasi kung may problema, pwede natin i-refund. And pag okay na lahat, pwede natin ilagay sa area na paglalagay natin ng ating PisoNet business. Hopefully guys na malakas ang ating PisoNet sa area. Yan. So, meron siyang, yung binili natin ay meron siyang technical support. Kung may problema ay pwede niya tayo i-assist. Or kung sira, pwede natin ibalik. Bali, ang tawag dito guys ay tabletop na PisoNet. Yan ang uso ngayon. Update ko lang guys kung nalagay ko na sa area para magamit na siya for the business.